Bumaligtad o nag-recant ng kanyang statement si dating Philippine Marines Orly Gutesa na nagdadala siya ng maleta sa bahay ni ex-Speaker Martin Romualdez. Grabe, no? Sinabi niya na pinilit lamang siya ni Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na bibigyan daw siya ng pera o salapi at ang kanyang mga anak ay bibigyan ng full scholarship. Grabe, nakakalungkot lang itong pagrikat ni Gutesa. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang nakaraang sona na kakasuhan at iimbestigahan ang kanyang pinsan, si dating ex-speaker Martin Romualdez. Paano kaya nga ito ngayon? Grabe talaga, no? Tuluyan na kayang mababaon sa limot ang sinasabing nangyaring scam sa flood control sa Ghost Project na itinuturo na si ex-speaker Martin Romualdez ang utak. Bago pa naman lumabas ang sinasabing 18 Marines o 18 Maleta Boys ay nauna nang tumistigo sa Senado itong si Orly Gutesa. Tinuturo nga na talagang siya ang nagdadala ng maletang salapi sa bahay nga ni ex-speaker Martin Romualdez. Talagang ang ating political landscape dito sa ating mahal na inang bahay talagang nakakalungkot, no? Talagang hindi na natin alam kung ano ang totoo. Sinabi rin ni Senator Pampilo Lacson Jr. na maari daw kasuhan o idagdag sa kaso sa mga nakakulong ngayon si Senator Rodante Marcoleta at si ex-Congressman Mike Defensor ang sinasabing perjury o pagsisinungaling dahil nga sa gawa-gawang kwento umano sa pagsabit nga o pagkadawit nga ni ex-speaker Martin Romualdez sa maletang mga sinasabing salapi na dinala sa kanyang bahay. Talagang grabe talaga. Ano kaya ang totoo dito? Talagang nakakalungkot lang na sa patuloy na nadaranasan natin pag-ulan at paglubog dito sa Metro Manila at labas ng Metro Manila. Itong mga tiwaling politiko ay lamang sa buhay at wala iniisip, pero ang sakripisyo ng mamamayang Pilipino sa paglusong sa baha, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pagpasok sa opisina, sa kanilang pagkukommute, makarating lamang sa kanilang pupunta, ay talagang grabing pahirap at talaga itong mga nandambong dito sa ating mahal na inang bayan. Talagang walang pakialam at talagang tuloy lang ang sinasabing pagnanakaw dito sa kaban ng ating mahal na inang bayan. Kaya talaga na mahihinto na itong korupsyon na nangyari dito sa ating mahal na inang bayan. So siguro talagang ang ating lamang laban dito na susunod na halalan sa 2028 na lagi kong sinasabi sa aking channel na matuto na tayong pumili ng mga ipolitiko na iluluklok sa ating mga sinasabing mamumuno sa ating distrito, lalo na sa mga congressman, congresswoman hanggang sa Senado. Pag hindi pa tayo natutong na pumili sa ating mga politiko, ewan ko na lamang kung ano mangyayari na sa susunod na henerasyon dito sa ating mahal na inang bayan, na patuloy ang korupsyon na nagmamayagpag magmula sa mga sangay ng gobyerno hanggang LGU, hanggang sa Kongreso, pati na sa Senado. Talagang dapat tayo mag-isip kung sino ang nararapat umupo sa darating na eleksyon sa 2028. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.